Good morning nga pala. Bago ako magkwento ng reaction ko is mag-good morning muna tayo. Pasensya na sa mga unan kung saan nakalagay, Diyos ko. Dahil kahit anong organize ko, I swear. Anyways, magkukwento tayo. Meron akong reaction video ngayon. Okay. Dear parents, tuparin nyo ang mga pangarap nyo para hindi nyo pinapasa sa anak nyo pagdating ng panahon. Gusto pala ng bagong kotse, sana bumili muna kayo bago kayo nag-anak. Para hindi nyo uobligahin ang anak nyo na regaluhan kayo ng brand new car. Kasi merong ganun. Ganun ang kumpare nyo. You know? Yes, totoo talaga yan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya kayo mga mami, huwag kayong atat, okay? Sa pagpasok sa pagkapamilya. Dahil ang pagkapamilya yan ay nakakapag-intay. Kapag gusto nyo talagang pumasok sa mundo ng pagkapamilya, pasukin nyo later on. Pero ako sa inyo, tuparin nyo muna yung mga pangarap nyo sa buhay, okay? Paunlarin nyo muna yung mga sarili ninyo. Hindi naman talaga masama yung sinabi niya, dahil totoo talaga yun. Well, ako, hindi ko rin naman tinupad yung pangarap ko noon, no? Nagkaroon ako ng anak, okay? Pero, alam nyo yun, hindi ako sumuko, hindi ako tumigil, hindi ba yung ibang kagaya ng mga nanay na pag nag-asawa sila, pag nag-anak sila, wala na, titigil na lang, doon na lang iikot ang buhay nila sa pagkakaroon ng anak. Ako hindi. Talagang sabi ko sa inyo, kahit ako ay may anak na maliit, talagang pinagsabay ko ang buhay. Pinagsabay ko ang mundo ng workforce, you know. Pinagsabay ko ang, ano ba to? Shoot. I forgot. Bago ba to? Bago. Yan. Pinagsabay ko ang mundo ng pagiging ina at pinagsabay ko rin ang mundo ng pagtatrabaho, ang pagkita ng sariling pera. Hindi ako nagpatalo sa, alam mo yun, yung parang hindi ako naligaw na kagaya ng iba na nakafocus lamang sa mga bata. Okay lang kumukus ka sa mga bata. Kung alam mo na ka-afford, okay? Kayang-kaya ng asawa mo at nag-uusap kayo, sinabi ng asawa mo na, walang problema. Okay lang sa akin kahit ikaw walang trabaho. Okay lang sa akin. Bubuhayin ko kayo, susustentuhan ko kayo. At nakita mo rin naman yan. Nakita mo rin na talagang kayang-kaya ni lalaki na sustentuhan kayo, buhayin kayo. Paano kung may 4 na mga anak ng nanay ko, tapos ang tatay ko bigla na lang namatay. Diyos ko, naiiyak pa rin ako kahit hindi ko naman nakita ang tatay ko. So, ang nanay ko, inaasahan lang is yung tatay ko. Kasi nga, doon lang talaga siya umasa sa isang tao. Doon lang siya umasa sa tatay ko. So, namatay yung tatay ko, naiiwan ng 4 na mga anak. So, ang nanay ko, parang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Naligaw siya ng, yung parang, paano hahawakan yung buhay niya. So, hindi niya alam kung paano niya bubuhayin yung anak niya, yung mga anak niya, di ba? Kung example, nasabi ko, kaya pala hindi pala dapat talaga na, alam mo yun, dumipende ka sa ibang tao. Hindi pala dapat talaga na sa isa ka lang talaga aasa at lalo na kung, as far as from what I know, sabi is, responsible naman talaga ang tatay ko at kaya naman niya talaga buhayin kaming mga anak niya, kaming 4 yung mga anak. May farm si tatay, yun ang kinabubuhay nila noon. So, kayang-kayang buhayin ni tatay ang 4 na mga anak. Kaso nga lang, ay namatay ng maagang tatay ko. Parang, hindi ko alam kung anong edad siya namatay. Basta maaga, wala pang 30s. Namatay na siya. Grabe, no? So, sayang buhay. Pero, yun ang nangyari. At nawala nga. So, ito nanay ko, ina-loss ng buhay niya. At naghahagilap ng taong yung bubuhay para sa kanila. Which is mali. Kaya, doon ko nasabi sa sarili ko na hindi ko gagayahin ang nanay ko. Talagang, hindi ako yung dedepende sa ibang tao, sa isang tao para mabuhay, para kung paano ko bubuhayin yung mga anak ko, hindi ganun. Pag-aaralan ko kung paano ko kukontrolin yung buhay ko, kahit may anak na ako. Or kung paano ko hahawakan yung buhay ko. So, kahit may anak na ako, nagawa ko yun. Nahawakan ko ang buhay ko ng
Kahit may anak ako. Kaya sabi ko ay hindi talaga imposible. Yun. Kaya nagawa ko. Kaya sana sa mga mamis, yun ang sinasabi ko sa inyo, talagang i-discover nyo sa sarili nyo kung ano yung mga kakayahan ninyo. Kung ano yung kaya nyong gawin, kung ano yung hindi nyo kayang gawin, kung ano yung ayaw nyo sa buhay, kung ano yung kalakasan nyo, kahinaan ninyo, yun ang i-discover nyo sa sarili nyo kung paano, okay? Para hindi kayo ngarag sa buhay, para hindi kayo lang naghahabol sa buhay. Para hindi nyo lagi hinahabol ang, alam mo yun, yung stress sa buhay nyo or pera sa buhay nyo, okay? At parang hindi nyo maramdaman na, anong tawag doon, na parang kayo ay, wala nang kayang gawin, kundi gano'n na lang. So, hindi gano'n ang buhay. Maraming pwedeng gawin, marami tayong pwedeng ikutan sa mundong ito. Okay? Marami tayong pwedeng gawin, basta marunong lamang tayo. Sabi ko sa inyo, pag yan, natokyan yung lahat, maging madali na lang para sa inyong lahat. Okay? Hindi na maging mahirap. Nakagaya ng sinasabi nyo na, mahirap maging, maging nanay. Kasi, lugi ka. Okay, 6:23 na. Ay, Diyos ko. Make-up naman ang gagawin natin. Ay, nako. Sabi ko sa inyo, kayo mga mamis, ay nako, magtrabaho kayo. Kumita ng sariling pera. Itong masasabi ko sa inyo, lalong-lalo na pag wala kayong makita sa lalaki, sa mga nakuha ninyo. Wala kayong makitang, alam mo yung pag-angat. Wala kayong makitang future. Wala kayong makitang good future. Ay nako. Ay, kwento ko pala sa inyo. Grabe ang nangyari sa akin kahapon. Pumunta ako kahapon sa Dollar General para bumili ng yung cat litter. At saka sabon. At saka ano pa bang binili ko? At saka yung para sa ubo. Yung tablets ba yun? Or chewable. Anyways, yun nga. Kahapon, grabe ang nangyari. Grabe. Merong babae. Bata pa yung babae. Hindi ko alam. Siguro nasa 20s yun. Siguro bago pa lang nag-aaral mag-drive. Kaya mag-ingat kayo ha. Hindi okay yung pakampante. Kahit pa kayo nag-park na kayo sa dulo ng walang hanggan doon sa parking area. Hindi ibig sabihin na safe na kayo. Dahil hindi. Dahil ganun ang ginawa ko kahapon. Dahil sabi ko, ay safe ako dyan kasi wala akong mga katabi. Nandyan ako sa pinakang dulo. Walang mag-aano sa akin. No, nagkamali ako. Dahil kahapon, ay nako. Muntika na akong banggain ng babaeng nagda-drive. Nag-back up siya. Habang nagpa-back up siya, buti na lang napatingin ako. Nagtataka ako, sabi ko, parang tuloy-tuloy itong babaeng ito sa pagda-drive. Magpa-back up lang parang tuloy-tuloy naman sa pag-back up hanggang sa malapit na sa kotse ko. Wala pa rin tigil. Nung malapit na, sabi ko, ay talagang pabilis ang pabilis. Talagang babanggain ako nito, sabi ko. Buti na lang, at talagang medyo na late reaction pa ako. Sa halip na dapat, nung una pa lang, nabusinahan ko na, hindi ko nagawa kasi nga late reaction ako. Buti na nakabawi ako. Yun, nagbusina ako. Inano ko yung busina ko. Pinush ko ng pinush. Yun, sa wakas natauhan siya. And dumikit lamang siya sa kotse ko sa wakas. Dumikit lang siya talaga. Alam mo yung hindi siya hindi man lang nag-bounce yung kotse ko. Talagang as in dumikit lamang. Kasi nga natauhan siya nung ako ng sasakyan ko, nag-honk. Ayun na. Sabi niya, ay sorry. Sabi ko, oh my God, hindi ka naman natingin ang iyong pagbaback up. Pag ba nagbaback up ka, hindi mo tinitingnan sa hulihan. Parang nga nasa 20s. Sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang. Wala naman nangyari, sabi ko sa kanya. Wala namang damage, pareho yung sakin natin. Pero kailangan ko pa rin ang information mo. Sabi ko sa kanya ganon. Kasi binigay naman niya yung insurance information at saka yung phone number niya at saka yung pangalan niya. Binigay na. Buti na lang may babae na customer din na nakaparking din doon, nakita yung pangyayari. Alam mo, ganun dito nakakatuwa. Napakaganda dito kasi pag may nakita silang banggaan, naka-witness sila ng banggaan, talagang hindi yan naalis para yung iiwanan ka, hindi, magiging witness mo siya. Yun na nakakatuwa dito. Kasi na-witness na yung mga nangyari. Talagang inintay niya ako na matawagan ko yung makatawag ako ng yung tulong. Tapos tinawagan ko rin yung pulis. Sabi ko sa kanya, doon sa pulis, nabangga ako dito sa may Dollar General, anong gagawin ko? Ito yung mga pulis, sabi ng mga pulis, ay sorry, hindi kami nag-iimbestiga sa private property. Sabi ko, di ba trabaho nyo yun? Sa isip ko. Pero hindi na ako sumagot. Sabi ko, sige, kung hindi kayo nag-iimbestiga, anong gagawin ko? Tinangga ako, sabi kong ganyan. Wala namang damage, sabi kong ganyan. Pero anong gagawin ko pa rin, kahit wala akong damage or siya.
Sabi niya, kunin mo lang yung mga information niya, ganito ganyan, at ganito mag-fill up ka ng form sa ganito ganyan. Tapos, ganyan. Yun lang, tapos na. Sabi ko, ay, loko. So, talagang wala din palang may tulong to sa akin. Ay, di yun, ginawa ko pa rin. So, yun. Ginawa ko na lang mga information niya in case baka mamaya balik ta rin niya. Kasi ganun dito yung mga tao. Minsan kahit ikaw ang may kasalanan, siya ang may kasalanan, babalik ta rin niya yung ang pangyayari. Kaya nunahan ko na, tinawagan ko ng pulis para hindi siya makauna sa akin na ako ang unahan niya, di ba? Mamaya balik ta rin niya ang pangyayari. Sabihin niya, paano ko babanggain na nakapark ako? Di ba? Yun. So, siya nga ang bumangga sa akin. So, hindi siya makakatawag kasi naunahan ko na yung pulis. Kahit tumawag siya, nauna naman ako. So, makikita doon kung sino naunang tumawag at nagsabi ng totoo, di ba? So, yun. At saka may witness ako. Well, yung witness, hindi ko nakuha ang number. Kaya, paano yun? Pero wala naman nangyari sa wakas. So, gladly pa rin, wala talaga nangyari. Ay, nako, grabe. Nadadala akong pumunta sa Dollar General. Parang ayoko nang pumunta doon dahil baka mabangga na naman ako. Makita ko na naman yung babaeng yun. Tapos sa isip ko pa pala, kung halimbawa ako later on pa lumabas sa Dollar General, talagang babanggain pa rin niya ako. Dahil halimbawa, ay talagang, kasi nandun siya eh. Baback up pa rin siya. So, ang mangyari, kung wala ako doon, ay lalo na, baka mas lalo niyang nabangga yung kotse ko. Kaya maigi na lang na nakalabas ako. Ay naku, grabe talaga dito. Sabi ko sa inyo, talagang mag-iingat kayo sa pagdadrive, lalo na kung, kayo talaga yung magmasid din kasi lalo na pag may mga baguhang drivers, ganyan. Diyos ko. Diyos ko. Kung sabagay, naging bago din naman akong drivers at ganyan din ako ng bago ako. But, yeah. I know how it feels now. Yun. Sabi ko sa inyo, hindi na naman ako perfect na driver. Dahil nung bago pa lamang ako nagdadrive, Diyos ko, ang daming pangyayari sa buhay ko. Saka ako na ikukwento dahil ako ay wala ng oras. O sige, hanggang dito na lang at ako may makeup pa. Pasok ba? Alright, bye.